15,000 breeders. Tapos ilan ang napoproduce natin? Nasa ano sir, kapag average na natin sa buong taon, kasi may ibang ano na mahina, nasa ano sir, mga 2M pieces 2 per month. million per month. Yes po. 2 million fingerlings per month. Yes sir. Guys, hindi biro itong pinasok ng dalawang to. Karamihan din pala na kasi ng mga hatchery sa Philippines, no? Mga nasa ano lang yan eh, 2,000 square meter to less than 1 hectare. Kayo mas malaki. Oo, kami, in-scale up namin. Itong mismong company, itong sa area na to, almost magto 2 years na rin kami. Okay, Pero sa aquaculture industry, nasa 4 na rin tayo, ano? 4-5 years na rin Matagal kami. na. Well, sa lahat ng business, Mm-mm. dapat yung target market mo muna hanapin mo kasi mahirap na maipunan ka lang stocks. Range. Range mo bibilin less than 50K. Mga retail pa namin kino-consider yan. Nasa 50 cents to 1 peso. Okay. Ganon. Ganun pala ang bentahan, no? Ang goal namin is to make tilapia aquaculture profitable for every Filipino. Kaya ginagandahan natin lahat. Every process ng pag-hatchery is ini-improve namin. What's up, ka-video? Art Sinubago here and welcome to another episode of Video Stories. What's up mga ka-video? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Santo Rosario, sa bayan po ng Santo Domingo, sa lalawigan ng Nueva Ecija, na kung saan ating bibisitahin ang Kaizen Aqua Farm, isang V4 accredited hatchery. Ating alamin kung paano ang kanilang diskarte sa pag-aalaga at pag-hatch ng tilapia. At the same time, kikilalanin po natin ang mga may-ari dito. Let's go! Hello sir, good morning! Good morning, sir. Ayun! Good morning, good morning! Ayun. Hector. Wow, ayan, sige. So bagong lahat siguro sir, pakilala po muna tayo. Ako po si Hector Abes, founder ng Kaizen Aqua Ventures. Ako naman po si Engineer Carlo Latonio, pinaka-general manager po ng Kaizen Aqua Ventures. Wow! Mukhang mga batang-bata pa itong mga entrepreneur po natin ngayong araw na ito. Sir, nabanggit niyo po, engineer, civil, electrical? Electronics po. Wow! Malayo po sa field. Buti napadpad po kayo dito. Mas maganda pong kwan dito po sir kaysa sa electronics po. Ayun. Si sir naman, mukhang batang-bata din. Anong course natin, sir? Agriculturist po ako, sir. Yes. Ayun. Kaya napunta tayo. Well, medyo nahilis konti pero ano pa rin, under agriculture, which is yung aquaculture. Aquaculture. Saan po kayo school graduate, sir? Graduate ako sa UPLB, BS Agricultural Biotechnology. And nag-MS ako sa LSU ng nutrition, animal nutrition. Sir, nakita ko tong farm ninyo, ang lawak. Mga ilang hektarya po ba ito, sir? Nasa ano ngayon, ang operating namin nasa 3 hectares. Well, land yun, pero water area nasa 2.1. At sabihin mo 2 hectares yung water area natin. Yes, yes. So parang ano pa rin, no? Parang 70% nasa dedicated or 80% dedicated dito sa ano natin. Sa palaisdaan natin, fish pan na tinatawag, no. Ito, no, dahil parang batang-bata, parang ang tansya ko sa inyo mga early 30s ba? 30 po, sakto. 30. 29. Oh, grabe, no, ang babata. Sir, kailan niyo po ba naisipan na establish itong farm po ninyo? Actually, nagsimula kami mga 2022. Pero hindi pa sa farm na to, parang traditional hatchery muna. Okay. Kaso nakita namin yung maraming problema. Ano ba yung mga naging problema natin? Sa mga problema, yung natural method kasi mataas ang mga mortality, tapos syempre ang daming nakahalo sa ban. So dito sa hatchery kasi na to, very specific na kami dito eh. For tilapia fingerlings lang. Kasi yung sa dati kasi medyo may tawid ng hito, may napupuntang mga bulig. Dito kaya ayan, makikita nyo mamaya, nakahaba lahat yan para safety ang mga breeders natin. Parang talagang nag-focus na lang kayo sa tilapia. Yes po. Tsaka nag-implement kami ng mga proper breeding management.
Ayan, ano pa ba? Proper feeding nung sex reverse technology na ginagamit sa tilapia. Tapos yung breed din natin is produce din gamit yung taxes natin. Kasi yung breed na ginagamit namin ay dinevelop ng BIFAR. Which is, syempre, galing sa tax natin yung... Sa gobyerno. Oo, galing sa tax natin yung pinang-develop ng breed na ginagamit din natin para sa mga mga farmers natin. At least may pinapuntahan yung tax natin. Ibang flood control. Ano to? Tilapia control naman ito. Sa ganyan, sir, na setup, may specific ba na sukat? Wala naman, sir. Mhm. Usually, hindi naman po kasi tayo grow out. Pag grow out po kasi, Okay. bawal po masyadong Siksikan. siksikan. Okay. So, dito po sa atin, controlled lang po yan. So, ang ratio po namin kasi dito is 4 females, 1 male. Okay, 4x1. Opo. So, technically, 5 per square meter po ang lumalabas. Mm-mm. Pero ang kinakarga lang po namin, usually, sa 2,000 square meter po na to is around 4,000 lang po. Sa buong ano na to? Opo. Pero Okay. usually, dapat ang kinakarga nila dyan, 20,000 kung grow out. Okay, pag sinabi nating grow out, ito yung mga pinapalaki natin. Opo. Tapos after maturity, Yung po binibenta sa mga Sa palengke. supermarket. okay. So, kayo hindi ganon. Hindi po. Kami naman po yung nagbibigay nung ibebenta nila na palalaki. Yung palalaki. Napalalakihin. Mga babies, kumbaga. Ayun. Mga, ano ba tawag nyo doon sa mga maliliit na yan? Fingerlings. Fingerlings, ang tawag po tilapia natin dyan. fingerlings. Yes. Alam niyo, ang daming ang dami nating mga kababayan na gustong pumasok sa ganito eh. Opo. Oo, yun lang ang problema nila, yung lupa, wala daw silang lalagyan. Pero kung nabiyayaan ka naman ng pamana ng mga lolo mo at may ganito kang lupain, no, siguro it's high time na parang they can start tilapia farming and pwede silang kumuha sa Yes, inyo. oo. Di ba? Actually, yun yung pinopromote din namin ngayon, no, na maging mixed income yung mga families. Na kunyari, may mga area sila na pwedeng pagtamnan or gamitin for aquaculture is gamitin nila. Yes. Since makakatulong yun sa food security ng bansa Correct, natin, correct. no, di ba? Sir, ito nakikita natin itong mga net na blue. Yes. Oo, anong laman yan? Yung mga breeder ninyo? Yes po. Yes po. Ilan ang laman yan, sir? Sabi mo? Ang laman yan, sir, is dahil ang kwan po natin is 3x10. Ang sukat po niyan is 3x10. Ang laman po niyan is 150 breeders. 150 breeders kada Square po. ilang months yan na nakatira na dyan na bago sila Hanggang nagbe-breed. mamatay na po sila, sir. Okay. Kasi after Yes, 2 years po, kahit ayaw natin magpaalam, magpapaalam na po sila. Hanggang 2 years lang yung Oh, ano yes po po. nila. Kasi para ma-maintain po natin yung quality ng fingerlings. Okay, so ganun pala. Kasi parang habang tumatanda po, siyempre parang nauubos na rin po yung parang Fertility nutrients. nila, Ayun. ganun. Yes, yes, yes. Okay, so yun, natutunan natin at nakilala natin itong dalawang entrepreneur no sa Tilapia Hatchery. Sir, nabalitaan ko mayroon kayong incubator ng Yes. tilapia dito. Oo, isa yun sa mga innovation namin, no? Kasi napansin nga namin kung traditional method. Sa traditional method kasi, nakakawala yung tilapia, hindi sila nakanet na ganyan. Nakakawala lang sila sa fish pond natin. Tapos huhulihin yung fry, yung mga anak nila. Meron kang malaking net na Okay. hinuhuli mo. Yes. Ikutin nila yung tao. Ay, ikutin ng tao yung fish pond. Para mahuli yung mga maliliit. Ang Okay. mahirap kasi doon, aside sa, syempre, yung sa fish pond, may mga kalaban ka, meron dyan bulig, merong hito, may insekto. Syempre, papatayin nila yung Mga fry mo, maliliit. yung fingerlings mo. Tapos, aside doon, kawawa din kasi yung tao dahil sa traditional, parang anong oras pa rin, mga 10 every hour or every 2 hours, iikot sila. Oh, Lulusong huhuli. okay. So, syempre, kawawa din yung tao. So, nag-innovate kami, nag-develop kami ng artificial incubator para itlog na yung kinukuha namin and hindi na iikot yung mga tao. Okay. So, ito sir, itong artificial incubator ninyo, ano naman ito? Kumbaga feasible siya. Okay siya. Kumbaga yung mortality niya once na dinispose sa mga kliyente ninyo, out of 100 na mga fingerlings, paano yung nabubuhay doon? Actually, nung una rin, akala namin, since parang mas binaby, di ba, mas binaby mo yung... Pinamper mo siya. Pinamper mo eh. Oo. Parang controlled lahat ng environment. Akala namin, syempre mas mahina dahil hindi siya na-expose ba sa Natural habitat sa nila. natural habitat. Pero sa sa experience namin ngayon, mas malalakas pa yung galing sa incubator kasi
na ano sila na-condition silang maigi eh. Kumbaga yung parang si Manny Pacquiao na-condition silang maigi Bago lumaba. bago sumabak sa ring. Parang na baby, no? Oo. Na baby talaga. Baliktad yung nangyari. Kaya masasabi namin na kahit medyo ang kalaban mo, syempre sir, when you adopt technology, there comes great electricity bill. So bawi naman yung investment. Ano yan, nakarekta kayo or may solar kayo? Since nagko-contract din po siya ng mga solars. Bali, kwan yan, sir. Yes. Bali yung buong pan namin, buong itong 3 hectares is powered by solar tuwing umaga. Okay. So technically hindi kami kumukuha ng kuryente sa grid or NECO. Yes. So pag ganitong maaraw, halos lahat ng umaandar namin gamit Solar. So nakatipid kayo sa umaga? Yes po. Yes po. So gabi lang kayo nagpapaandar? Magbabawi naman po ang NECO sa gabi. Ayan, part na ng investment yan. Yes po. Diba? So, eto ba? Kaninong lupa ba to? Na-acquire nyo ba ito? Or paano? Eko. Sa ngayon po, naka-rent po kami dito. Pero we're planning to expand more since para mas marami tayong maserba ng mga farmers natin. Yeah. So, ang mga kliyente nyo all the way from? Karamihan sir, since 60 to 70% ng production ng tilapia sa Pilipinas nasa Pampanga, Okay. bulk of our customers are in Pampanga. Okay. Pero we are also partnered with BIFAR Region 1 and Region 3 Okay. sa mga project nila na nagpapadisperse ng fingerling sa mga fisher folk associations natin. Oh, yun. So umaabot kami hanggang Adams. So yung Adams, 1 hour away pa siya from Pagudpod. Layo. Tapos mountainous pa yung area. So yun, ano talaga namin, passion talaga namin na mapaabot yung mga dinevelop na technology namin sa mga farmers na kahit malalayo. So goal din namin na pababahin yung average age. So pansin nyo yung mga tao natin, mostly young adults. Nasa 18 to 27, mga ganun po. Para medyo ma-engage yung mga kabataan natin sa sa aquaculture. Kasi baka makalimutan eh. Mga may ilan kayong empleyado dito sir, so far? Sa permanent, meron kaming mga nasa 8 na workers. Pero kapag yung bugbugan yung trabaho, kumukuha kami ng mga 10 din. Mga job orders. Oo, mga ano yun. Kapag maraming linisin, maraming ayusin, maraming harvest, or may mga preparation na gagawin yan. Nagdadagdag tayo ng mga Parang yan. tupad. Ano yan? Akap. Aqua naman dito. Dito, aqua. Aqua, no? Aqua program. Ayan. So, gusto ko naman malaman, sir, paano yung feeding management ninyo dito? Paano ba? Ito sa mga breeders niyo po muna. Sa breeders, 1%. Just 1% po yan, sir. Bali, ina-average weight po namin lahat yung breeders na yan para makita natin kung ano yung average weight. Then magkukompute po tayo ng tamang proper feeding. 1% Kasi sa ng body weight. breeding po kasi hindi pwedeng busog na busog. Okay. Kasi pag tumaba po sila, hindi sila mag-iitlog or magbubuntis. Para tinamaan tayo dun, sir. Dapat medyo busog lang. Okay. Saktong busog lang. Oo, saktong busog lang. Okay. So parang pansin ko, sir, mga red tilapia. Kasi nagbisita na rin ako sa CLSU. May mga ganyan din sila. Yes. Oo. Ilan ba running nating ngayon? Red tilapia breeders. Sa 2,000. Yes. Wow! Kasi kung lang po yan, sir, hindi naman po lahat gusto ng red. So, yan lang po para may ma-supply tayo pag may naghahanap. Okay. Out of that 2,000, no? Na, tama ba? 2,000? Na red tilapia. Kung mag-incubate kayo, ilan ang napapalabas ninyo? Usually, sir, sa isang cycle isang month. Okay. So, nakakakuha tayo at least 100,000. Pieces Opo. na fingerlings. Yes po. Every kailan ba nagbubuntis at nanganganak tong mga isda na to? Every 10 days po yan, sir. Opo. Talaga? Pero, Perpetual po. ang problema, pag yung klima natin is pabago-bago, minsan, Hindi, kaya ayaw po nila. talaga, zero. Affected? Affect Yes. po Ano bang sila. mas preferred nila? Mainit o malamig or what? Preferred lang po nila is around 27 to 30 degrees. Parang Ang tubig po parang room temperature Yes, lang, sir. no? Ayaw nila masyadong malamig. Ayaw din nila nung masyado mainit. mainit. Anong ginagawa ninyo pag summertime na sobrang init? Pag summertime, sir, technically naka-shutdown kami. Walang Kasi- operation talaga. Opo, kasi baka mamatayan tayo ng breeders. Mas delikado. So, ang breeders po is hindi naman po instant. Maghihintay po tayo ng 8 months dyan bago Mangitlog. ready to RTL po.
Walang nabibiling RTL, hindi katulad sa manok, ano? Yes. Sa manok, RTL, kunyari gusto mo bibili mag-layer. Bili kang cage, hanap ka ng RTL source mo, good na. Dito sa sa aquaculture, wala kang nabibiling RTL na breeder. Anong ginagawa ninyo? So, bibili ka ng fingerling. Palalakin mo? Palalakihin nyo for 8 to 10 months. Okay. Tsaka mo palang bumalik. Tsaka mo pa lang siya mailalagay sa ganyan. Okay, so ideally, so parang kung summer time hindi kayo nag-ooperate, kailan kayo nagsisimula? Ang pinaka-key signature namin dyan, sir, pag nagsimula na po umulan. Mga June, July. Technically, may mid-May, sir, meron naman ng Mga ulan-ulan. Doon, mag-start na kami Mag-start doon. na po kami ulit, no? Okay. Pero pag, kunyari, March po, April, stop Delikado. operation po talaga. Opo. Okay. So dahil nakaka-apekto yung temperatura ng tubig. Kasi Opo. lately, itong mga previous summers natin, Oo, sobrang sobrang init init. talaga. Oo, lalo So nung wala last kayong year. operation. Stop Okay. tayo nun kasi posible, mataas yung chance na mamamatay yung breeder. Okay. So ito pinapalaki ninyo, no? Mm. Tapos hintayin nyo na lang siyang mag-mature, then mangingitlog. Yes po. So ano yung gamit yung feeds dito? Ang gamit po namin dito, sir, is tate po. Tate. Baka naman tate. Kaya baka naman natin. Ayan. Ito mga floating pellets. Yes, floating feeds po gamit natin Okay. dito. So tapos hinahagis-hagis na lang. Yes, May so, sarili pong sukat yan, sir. Pero ngayon, wala nang pong sukat. pwede naman So pag po. ihagis ito, kakainin na nila. Opo, ayan na po sila. Saya pala. Hindi po sila. Ayan. Medyo So mailap. dapat, Kung mapansin nyo, pag breeder, medyo mas mailap sila compared sa grow out. oo. Mabagal Hindi po silang sila lumapit. magpapakita basta-basta. Oo. Ayan. Yo, lalo na pag hito, no? Oo, Pagkatapon yun. mo pa lang, nandyan na Talagang sila. Kakagulo sila. Ayan. Saya naman. Pero meron kayong mga yung parang regular na tilapia po dito aside from red. Yes po, andun po. Yes, opo. Lahat po Okay. yan. Ito lang po yung red, tong apat na to. Tsambahan natin na may red dito. So 2,000 kanyo, tagpa 500. Technically, hindi lang po yan. Kasi 150 lang po ang karga niyan. So 600, meron pa pong somewhere dyan. May other pa Opo. area. Tapos yung ibang mga Yung cages kabila po ninyo. talaga, black po lahat yun. Puro black na po lahat. Since Ano yun bang yung... ano bang variety ng ay breed nun? IXL po. IXL. Opo. Hmm, Derived from GIP. okay. So yung mga tilapia na nakikita natin sa palengke. Usually, mix na po ang nakikita natin sa palengke. Hindi naman, well, yun po, hindi natin makikita na parang sa tao. Alam mo na kaagad, pag Amerikano, pag Pinoy, pag Incheck, sa tilapia po, halos magkakamukha po eh. Oo. Ano lahi nila? Technically, isa lang po talaga. Pinoy. Ayan, so, ayan no, saya pala magpakain ng ng tilapia no. Siguro nararamdaman ko yung saya ng dalawang ito. So, dahil sa sobrang bata aside from yung mga tauhan nila na nagpapakain dito, siyempre hands-on, no? Yes, so Hands-on very kayo. hands-on kami. Full-time na kayo dito, sir? O meron pang side hustle? Meron pa sir. Well, Meron. technically, Hap-hap. ito yung side hustle. Ito yung talagang pinlano naming side hustle. Eh, syempre, siguro nga, mas kapag nag-cooperate kayo, mas mabilis mag-scale. So yun, medyo 50-50 na yung namin. Okay. Mayroon kami sariling business, meron siyang sarili. Ito, collaboration namin. Collaboration. Yes. So, ilang years na ito, sir? Na ano? Itong mismong Dito sa company, itong sa area na to, almost magto 2 years na rin kami. Okay. Pero sa aquaculture industry, nasa 4 na rin tayo, 4-5 years na rin kami. Tagal na rin. O, kasi nagsimula kami, ahente naman, ganyan. Oo. So, ano yan, sir? Yung mga challenges, sir, na na-encounter nyo dito nung nagsisimula po kayo? Usually, pinaka number one challenge sir, weather. Kasi nung nagsimula po kami dito, grabe. Yung panahon po ng El Nino, Okay. ay talaga pong lahat makikita yung pan. Dry na Wala dry. pong tubig. Ilan lang po yung pinapwersa naming pan para matubigan po kasi nagpapalaki pa po kami ng breeder that time. So, yun yung natin, challenge natin. Challenge, so... Ayun, no? So, kung ako rin, marami akong pampuhunan, is mag-i-invest ako sa grow out. Okay. Compared sa hatchery, no? Kasi nabanggit ko nga sa inyo, sir, walang nabibiling RTL, i-prepare mo lahat, mag-i-incubator ka. So medyo mataas yung technical technical capabilities ng may-ari pati ng mga tao mo. Technical requirement. Yun, technical requirements compared sa grow out Na may lupa ka lang. May lupa ka na.
papakainin mo. Yun lang, medyo mas maltaas kasi yung overhead mo dun dahil feeds eh. Yes. So, Feeds. So, pero yun, goal din naman namin in the future magkaroon ng sariling grow out. kapag nakaipon-ipon na kami. Oo. Yun. Magkano ba ang ano niyan? Kitaan ngayon sa mga ganyan? May study kayo about that? Doon sa mga farmers namin na sinusuportahan ng BIFAR, na ano nila na-achieve nila yung 2 to 3 times eh. Na harvest? From their puhunan. Okay. So for example, 100,000. Kumikita sila up to 200 to 300,000? Na, ano yun ayun 300 gross yun. So less, mga 200. Ganyan. 200. Yun yung recent na ano na mga harvest dito sa Nampikuan, tsaka sa pa yun, pre? Basta sa Tarlac, meron sa Tarlac eh. Lahat sir eh. Tarlac, Nampikuan, Nueva Ecija, meron Anaw. yan, Anaw. Anaw, Oo. San Clemente, yan. So meaning, malaki din ang potential. Malaki ang potential niya. Ang nagiging problem lang kasi is sabay-sabay nag-harvest yung mga farmers. So, kunyari, Technically, pag malaki- na harvest, malaki yung kinita ni Barangay A. Harvest na tayo. Sabay si Barangay B. Sasabay na to, sasabay na ulit yung isa. Eh di syempre, babarating na sila na oversupply na. Oversupply na. Yun, ganun yun. Kaya bumababa yung presyo. Mm. Siguro, ano bang ano natin doon, tamang diskarte nun? Dapat, huwag ka sumabay. Tsaka maganda may coordination din kasi yung mga farmers natin sa isa't isa. Kaya maganda na makabuo ng mga association talaga. Cooperative. Pero ang pinakaunang gagawin dapat ng mga grow out farmers is hanapin muna nila kung Saan saan nila ibibenta. Ima-market. Kasi yung iba, sige, ay maganda kumita si ganito sa taga Aurora, kumita ng malaki. Kasi yun pala, hawak nung farmer na yun, yung market nung barangay niya. Yes. Yes, yun din. Yun yung napansin din namin sa mga Fisher Folk Association namin, no. Tinatanong ko, saan nyo binibenta? Tinutulungan ba kayo ng BIFAR kung saan nyo ibibenta? Di sir, dito pa lang sa ano namin, kino-ordinate na namin kay Mayor. Sa community. Sa community. Kasi lang. meron tayong mga na-encounter na area, no? Tinutulungan sila ng mga before, at the same time, Department of Agriculture, kung saan nila ibabagsak yung mga produce nila. Yes, oo. Meron. Yan din sana yung konektahan ng ating mga fisher folks, yung mga ating mga farmer na tumutuntong sa tilapia farming dahil meron ka nga lupa, may palaisdaan ka, napalaki mo, then after a while, pag bibenta mo na, harvestan na, Wala pala. bentahan. wala ka palang target market. Babagsak, yes. oo. Very important yun, yung target market Yes, mo. yun yung, well, sa lahat ng business, dapat yung target market mo muna hanapin mo kasi mahirap na maipunan ka lang stocks. Yun. Lalo sa tilapia kasi Lumalaki. lumalaki siya. Ang problema, pag hindi mo siya pinakain, hindi naman siya mamamatay. Pero iimpis siya, gagaan. At saka tumataas din yung Ipakain mo yung overhead posting cost mo. Oo. Kasi nananatili. Yes, so ayan, so guys, gusto ko pa sana magstay dito dahil nasa lilim kami ng manggahan, ang presko, no? Aside from yung kumikita ka na sa business ng aqua farming, ramdam mo pa yung yung environment, yung nature, Okay. 'di ba? Fresh air kaysa nasa syudad ka. So ngayon gusto ko lang tignan yung kanilang yung artificial incubator. Tara, puntahan natin. Let's go. Go. So size 14 yung matitira. Oo. Pag kunyari nilagay mo ito doon sa pond, inahon mo, size 14. Oo, ang matitira. Yun yung ibibenta mo doon sa mga kliyente. Pwede, oh. Okay, ang presyo noon is nasa 50 cents to 1 Peso. Peso. Yung retail natin, sir. Kita nila yung difference. Bakit sa inyo ganyan? Bakit ini-sked mo ko 1 month before? Or 2 months na nakasked. Tsaka ko palang makuha yung fingerlings. Kasi nga dito, ginagawa natin professional. No? Hindi lang tayo basta tanggap ng order. Yung kaya talaga nating i-produce, yun lang yung ibinibenta natin.